Hi mga kababayan, kumusta po kayong lahat, no? So, nandito na naman ang Bisayang Dako para magdadaldal tayo dito sa kamera, no? May itatanong lang po ako sa inyo, no? Kung kasalanan ba namin na magiging OFW kami? Or kasalanan ba ang pagiging OFW? No? Sana kung dumaan to sa wall nyo, mga kababayan, pakisagot yung tanong ko. Kasi itong mga nakaraang araw hanggang ngayon, no? Nasasaktan lang ako ng sobra sa aking tukayo, si Kumaring OFW. Kasi nasasaktan lang ako na ang pagiging OFW hindi ko malaman kung ang pagiging OFW ba ay kasalanan, or ang pagiging OFW ba ay kailangan bang maliitin, no? Kailangan ba talaga na pag OFW ka, maliit yung tingin sa'yo? Kasi parang hindi naman tama, 'di ba? Pag sinabi mo kasing OFW, idinilahat mo na. Hindi lang si Kumaring OFW yung sinasabihan mo na maliit, no? Minamaliit nyo ang pagiging OFW niya. Kasalanan ba namin na maging OFW kami? O kasalanan ba namin na kaya kami pumunta dito, magpakahirap para sa pamilya namin? Parang mali naman yata yung sasabihin na parang kasalanan, minamaliit yung pagiging OFW. Hindi naman yata tama yun. Kasi may narinig din ako na ang mga OFW ay isang bayani. So bakit yung mga basher ni Kumaring OFW ngayon, simula nung pumutok ang issue, bakit yung pagiging OFW niya kinukutsa nyo? Kiso magkuskus ka na lang dyan ng iniduro, maghugas ka na lang ng plato dyan, no? Ganun ba talaga yung tingin nyo, guys, sa mga OFW? Sa lahat ng mga basher niya, ganun ba talaga yung tingin nyo sa aming mga OFW? Kasi alam nyo ba, instead na maliitin nyo kami, sabihan nyo kami kung ano-ano, hindi nyo ba kami pwedeng mahalin na lang, no? Irespeto yung pagiging OFW namin. Kasi alam nyo ba, hindi madali ang isang OFW, hindi madali ang buhay ng isang OFW. Oo, nandun na tayo, hindi talaga mahirap. Bakit kami pumunta dito? Para malaman nyo, kaya kami pumunta dito para sa aming pamilya, no? Hindi kami pumunta dito, magpakahirap dito para sa kung saan-saan lang. Hindi kami pumunta dito para maliitin nyo lang. Pumunta kami dito kasi ito yung choice namin na maibigay namin ang pangangailangan namin sa mga anak namin, no? Dahil yun nga, kung nandyan kami sa Pinas, ang katulong diyan napakaliit ang sahod, no?
Ang katulong dyan, kahit ni sarili mo, hindi mo kayang buhayin. Kulang pa. No? Lalo na kung wala ka pang bahay, nangupahan ka, magbabayad ka pa ng tubig, magbayad ka pa ng kuryente dyan sa Pilipinas. No? Eh kung nandito ka sa ibang bansa, kahit pa paano, matustusan mo yung mga kailangan ng mga anak mo. Mapaaral mo pa sila ng maayos. Mapapatulog mo pa sa magandang higaan kahit pa paano. 'Di ba? Na ibibigay mo lahat ng pangangailangan nila. Kasi kahit pa paano ang sahod dito ay mas malaki kaysa dyan sa Pinas. Kaya namin mas pinili namin na lumayo sa mga pamilya namin. Bakit kami mga OFW? Kino-question nyo pa ang pagiging ina namin. Na kaya nga kami pumunta dito dahil sa mga anak namin eh. Kaya kami nagpakahirap dito dahil sa anak namin. Sasabihin nyo, wala kang kwintang ina, no? Bakit mas pinili mong pumunta sa ibang bansa, magpakahirap diyan? Pwede ka naman magtrabaho dito sa Pilipinas, nakasama ang mga anak mo. Alam nyo ba? Napakadaling sabihin kasi yan eh. Dahil hindi naman kayo ang nasa sitwasyon namin. No? Hindi kayo ang nasa sitwasyon namin. Kaya madali nyong sabihin na ganun. No? Kaming mga OFW, grabe yung pagtitiis namin dito, sa totoo lang. Oh. Lalo na ako. Kasi alam nyo ba, makakalabas lang ako, makakakita lang ako ng ibang tao. Pag lumabas ang mga amo ko, nakasama ako. Hindi ako nakakalabas mag-isa. Wala akong day off. No, wala akong day off dito talaga. So kung sa malungkot, napakalungkot ng buhay dito. Sa totoo lang. Nasanay na nga ako kung tutuusin eh. Sa totoo lang. Kasi ako yung taong hindi sanay na pipirmi lang sa bahay. Pero nung dumating talaga ako dito, no choice talaga. Alam nyo ba, ang pagiging OFW dito, itong mga amo ko napakahigpit. Kahit magbukas ka ng bintana, nagagalit. Nagbubukas ako ng bintana kasi gusto kong makakita sa labas. Pero yung amo ko galit pa. No? So, anong pinagkaiba sa mga priso at sa kaming mga OFW? Hindi lahat ng OFW dito nakakalabas, nakakagala. Ako talaga hindi talaga. Since dumating ako dito, hindi ako nakakalabas na mag-isa. Nakalabas lang ako minsan pagka kailangan na, pero may kasama pa din, hindi ako mag-isa, no? So, grabe, napakalungkot ang buhay namin dito. Hindi madali, no? Ang pagiging OFW sa totoo lang. Kailangan matibay ka sa gutom. Kailangan sanay ka na nagugutuman ka. Sanay ka sa mabigat na trabaho. Kalain mo yung isang sako na bigas, bubuhatin mo yun. No? Paano pa ako? Walang elevator yung bahay ng amo ko. 3rd floor. Iaakyat ko yung isang sakong bigas. Diyos ko. Hindi madali. Kaya ang pagiging isang OFW, hindi lang magkuskus ka dyan ng CR, magluto ka dyan o mag-ano ka dyan. Kargador ka rin, sa totoo lang. Kaya wag niyong maliitin ang mga OFW. Kasi alam niyo ba kung ano yung pinaka-strong na tao? Kaming mga OFW. Kaming mga OFW. Kung tutuusin nga para na kaming pusong bato. Hindi na kami na kung sa baga nasanay na kami sa lungkot, no? Oo, nakakalungkot naman talaga.
Pero no choice kami. Makaramdam kami ng lungkot. Aaliwin namin ang aming sarili mag-isa. No? Ganun kalungkot. Pag namimiss ang pamilya, aliwin ang sarili. No? So, ako masasabi ko bilang OFW, ito yung paraan ko para maaliw din yung sarili ko. Kaya ako pumasok sa pag-YouTube, sa pagre-reels, sa pagti-TikTok na kahit walang kita ginagawa kasi para maibsan lang yung lungkot, yung pagod, no? Pangungulila sa pamilya, sa mga anak, sa mga kapatid, sa magulang. Ito yung paraan namin, no? Tapos sasabihin bakit hindi ka pa tumitigil mag-YouTube, at hindi ka tumitigil mag-reels? Pwede namang itigil mo kung ayaw mo magkaroon ng basher. Grabe naman, no? Sa totoo lang. Alam nyo kasi ang sa tingin ko ang mga basher. Ano yan sila, yung walang kasiyahan sa buhay, parang ganun. Yung hindi sila masaya, na hindi sila nakakasakit ng kapwa, no? Hindi sila masaya, kulang sila sa aruga, alam niyo po, yung tipong hindi nila nararamdaman na nagmamahal sila, no? So, at saka yung pagiging basher, sa totoo lang, choice mo yun no? Ang pagiging basher ay choice mo yun. Alam nyo ba kung anong dahilan kung bakit nagiging basher yung isang tao? Dahil naiinggit. Malaki ang inggit sa katawan. Malaki ang inggit kay kumaring OFW na kung tutuusin walang kainggit-inggit, sa totoo lang. Kasi nga minamaliit nyo, 'di ba? OFW lang, 'di ba? Katulong lang, nagkukuskus ng inidoro ng amo. Alam nyo naman pala na ganun yung trabaho namin. Ba't minamaliit nyo pa kami? Ba't minamaliit nyo pa si kumaring OFW kung tutusin? Diba? So ano ba talaga? Kung tutusin, walang kainggit-inggit sa kanya. Pero galit na galit kayo. Anong problema nyo? No? Pakisagot kung anong problema nyo. Hindi kayo masaya sa kapwa nyo, no? Na kung tutuusin, ang pagiging basher ay choice nyo yun, no? Instead na maging basher kayo dyan, aliwin nyo yung mga sarili nyo para hindi kayo maging basher. Aliwin nyo yung mga sarili nyo para maging mabuti kayo sa kapwa, no? Hindi kayo nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa nyo, no? Piliin yung maging mabuti kayo, sa totoo lang. Life is too short para piliin yung maging basher. Piliin yung maging masama sa mundong ito. Hindi maganda, sa totoo lang. Grabe. Ang sakit-sakit sa pakiramdam na pag nagsasalita pati kayo, OFW. Siyempre, kahit hindi nyo ako pinangalanan, nasasaktan din ako kasi OFW din ako. Magdahan-dahan kayo sa mga sinasabi nyo. Grabe. No? Huwag nyong questionin ang pagiging ina namin. Huwag nyong questionin yung pagiging kapatid or anak. Dahil hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdadaanan namin. Kung alam nyo lang, no? Na buong araw ang makikita mo lang ang mga amo mo, wala kang makikitang ibang tao, no? Ni magbukas ka sa bintana, hindi pwede, pagagalitan ka, no? So umiikot lang yung sarili mo sa kung anong nakikita mo sa loob ng bahay. Ganon ang OFW, no? Trabaho lang, na kahit nagkakasakit na trabaho pa rin, no? Kahit hihimatayin na, walang karapatang magreklamo
Kasi kung magreklamo ka, ayaw mo rin namang umuwi ng Pilipinas. Kasi kung umuwi ka ng Pilipinas, hindi mo rin naman masuporta ng mga anak mo, magugutom lang. So, kailangan mong magtiis talaga, sa totoo lang, no? So, ang pagiging OFW nga, hindi talaga madali. Kung hindi ka sanay sa lungkot, sa pagod, sa gutom, sa kulang sa tulog, hindi ka pwede magiging OFW. Kaya ako, proud ako sa sarili ko na OFW ako. Kasi yung hindi ko nagagawa sa Pilipinas, nagagawa ako rito, sa totoo lang. Oo. Sa totoo lang, nagagawa. Kaya proud ako sa sarili ko. Bilang OFW, napaka-proud ko sa sarili ko. At ipinagmamalaki ko ang trabaho ko dahil marangal ang trabahong OFW. Hindi kami nagnanakaw dito. Lahat ng kinikita namin dito, dugo, pawis, may kasama pang mura. Ang kinikita namin dito, pinaghirapan talaga namin ng sobra. Kaya ang pagiging OFW, nakaka-proud. Hindi dapat minamaliit, no? So yun lang guys. Thank you for watching guys. Bye bye.